Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan matapos sa matanggap ang talo sa Game 1 laban sa Minnesota Timberwolves. Nai-report na tumatawa lamang sa locker room si Wemby at si Stephen Castle dahil nagkaroon na nga daw sila ng worst performance sila, subalit muntik pa silang manalo kung pumasok lang nga ang 3 points si Julian Champagnie. Kaya naman all throughout the series ay confident sila at alam nilang kayang-kaya nilang talunin ng Timberwolves at pinatunayan naman nila ito. Ang tanging talo pa nga nila ay nung napatalsik nga si Wemby ng maaga sa game dahil sa dominant performance ng Spurs ay umabante na nga sila sa Western Conference Finals kung saan makakaharap nila ang overall number 1 seed at reigning NBA champions OKC Thunder na parehong binalis ang first round and second round. Malinis na 8-0 nga ang kanilang record sa playoffs patungo sa series na ito. Nasa kanila nga ang reigning MVP at nagkakaroon ng breakout performances si AJ Mitchell bilang ang number 2 option ng team habang wala pa si Jalen Williams sa lineup. Sa ngayon ay questionable pa nga ang status si J-Dub, subalit with or without J-Dub ay malakas nga ang team na ito ng OKC. Nagsimula sila sa season na ito sa record at 24 wins and only 1 loss nang wala ang All-Star J-Dub sa lineup. Ang San Antonio Spurs ay walang duda na kulang sa experience sa playoffs, subalit pahayag nga ni Wemby ay ang kagandahan dito ay naglalaro lang nga daw sila na walang takot dahil wala naman silang experience dito at hindi naman nila alam kung ano ba ang dapat katakutan o problemahin nila. Kung may isang team man nga na kayang pahirapan ng OKC team na ito nga ang San Antonio Spurs. 4 na beses nang tinalo ng Spurs ang OKC noong regular season, kaya naman kumpiyansa din nga ang Spurs patungo sa series na ito na kaya talaga nilang talunin ng OKC. Dahil ang kalakasan nga ng OKC na mabilis sila, mga bata pa na puno ng enerhiya, may big man na mabilis at may tira sa labas at mahusay sa depensa. Ito nga ay mga katangian na kayang sabayan o higitan ng Spurs. May guards nga sila na kayang makipagsabayan sa bilis at may Wemby sila na hindi pa nagagawa ng sagot ng OKC. Kahit nga si Chet Holmgren ay hindi tumapigilan mga kaibigan. Isa pa si Wemby nga tuwing kalaban niya ang OKC ay naglalaro siya on a different level na tila ba may gustong palaging patunayan. Ganun pa man, nasa OKC pa din nga ang reigning league and finals MVP Shai Gilgeous-Alexander na napaka-efficient. Halos bawat bato na nga sa mid-range ay talagang pumapasok ito. Sa ngayon nga, ilan sa mga key factors na kailangan tutukan sa series na ito ay kung sino bang magdidictate ng pace ng mga game. Pareho nga silang mabilis, subalit magkaiba nga ang mabilis sa nagmamadali. Ang bench ng dalawang team ay parehong malakas at tiyak na magiging malaking factor ito. Sila Caruso at Cason Wallace nga ay mga halimaw sa depensa. Habang nasa Spurs naman ang rookie Dylan Harper, 6-man player of the year winner Keldon Johnson, Harrison Barnes at iba pa. Kaya naman talagang magiging kabang-abang nga ang bakbakan na ito. Inaasahan nga na magiging dikit ito mga kaibigan. Kung kayo ba ang tatanungin, sino ba sa palagay niyong magwawagi sa series na ito? Ang less experienced San Antonio Spurs o ang reigning NBA champions na wala pang talo ngayong playoffs OKC Thunder?